Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mi ka Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape Opo. kayo. Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kaya makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Anong klaseng parents yun? Ano yung sumunod na nangyari, Jane, pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Tapos, Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. nakapagtali kayo? Ha? Iyak ko yung sugon. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay biskay ingon na nang kuan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag sa'yo, nag-ask ba? Oo. Ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo Jane. po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon, yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sino- sino Yes, isa? Mr. Chair. Yung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Chair. Please continue. Opo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon, tama ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga walay child marriage sa kapihan. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man kuno siya pare. Ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo?
Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among may ijang ko magpakasal. Dito ipalinya budget laki. Moingon si Senior Aguila nga, ikaw budget, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman dili man dili kay ingnon man nilang Janet Ahok ug nursing nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagay kuno nang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong, okay, sige. Tapos continue. Pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibawog among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang og ninong pagkahuman magsayal mi magdamig buwak magbaktas. Sandali sandali. Mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senior Aguila ang magpares. Magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija may ipakis sa among gipares. Unja, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga nga mo na among bana. Way maka hiwalay namo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pangutana ko was seremonyas. Nakakita pagkakasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pari na siya nagkasal. Ikaw ba, gidawat nimo si Kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Paghuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giyon saan nga seremonyas. How did they do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo? Kanang moingon si Zang nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Paghuman anak kay paghuman sa among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang og ninong ni among hawitan anak nga buwak. Picturean mi. Okay. So, after the pairing, sinabi ni J-Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. Yun na. Pagkahuman anag minjo ni Ja, pagkaugma, ipatawag ni kay... Yun pala, Honorable Chair,
Prenuptial yun. Prenuptial Oo, yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, Pagkauman sa among kasal, kailangan magdog, mi ana, pauli. Sunod, pagkaugma, ipatawag tanan ijang giminjo, dyan na himuon nga counseling, nga muingon sila nga, kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. so after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerens na pwede authorize ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape. Kailangan ay among tulo ka adlaw, di mi makuha, nganan mi ka Diyos. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa. Nina Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabaliingon na ni Senior Aguila nga, makasami ing ana na dili mi magpahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay minjo nami. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Kasi may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adyos ka. Kanang matawag og adjust nang maglikay-likay kay imong bana, di ka magpahilabot. Munay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adyos ka, unsa may tabuan na nimo. Kanang istoryahon mi, ingnon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Nga ana na impierno la economic ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtali ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya ang Ginoo nga mo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi mosunod sa iyang voluntaryo, mga paksol, i-restricted mis paksol, irulita, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang murag pusil gani nga taas, rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa butt ng Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga, hinguli ko sa bike, kay gigutom ko. Diya pag adto na mas barracks, late na day ko. Sa permission, gipadulan kong Sergio Cobillan. So may Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Klaro mo nga, ato na, ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Sirenyo? Sergio Cabillan. Cobillan. Cobillan. Oo. Kumsek, paki-check mo andito ngayon, nandito siya, kung Cobillan na yan. Invited, andito ba? Hanapin nyo, paupuin nyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta?
kanang mutalijok sa daog asa nimo mutugdang ang imong makuha na mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang, Asa mo to nung mo to imong buhaton. parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas na sa nga among bantayan. Kaya may makasod laing So, yung foxhole ay yung isang bahay sa nga gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. Kas paksol gani nga pila ka semana unja dili ka pwede duolon. Dito ra ka jaway trapal, magdujan ra ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila dun sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senior Aguila kay makasa ekonomi kay si gani kuno nga Ginoo wa magay kuno yung eskwela kami na bahinoong sumusunod ni Dia. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senior Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko nagipugos ra ko ug dili pwede pa eskwelahon ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hakot og buhangin, graba ug mga kahoy ug dili pwede ka pagawason nila ug kanang dagag ulitaw pa ka ug pera namo nga mga dagko na mga adult dili pwede sila mo gawas og dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor. At saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa. At hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane, adult, napapagod din ako marinig lahat nung pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon.